The Bible compares the word lamp to the Lord. His words and commandments. Ayan na, mga pinagsusulat natin. Lagyan pa natin, ay pala, meron ng God's Word. Ang Biblia ay naihahambing ang salitang ilawan sa Panginoon, ang kanyang mga salita at mga utos. The light given by the lamp is also compared to God's Word, law, and testimony. Kasi maraming mga talata, iba-iba yung definition ng light. Ang liwanag na ibinigay sa pamamagitan ng lampara ay maaaring ikumpara sa mga salita ng Diyos, patas at patotoo. Lamp, God's Word, and law. Ilawan, ang salita ng Diyos at batas. Bakit? Ang Diyos ay liwanag. Kita mo na? Ang Diyos ay liwanag. Ito ang sinasabi ng Biblia. Ang liwanag ay isang karaniwang simbolo na ginagamit sa Biblia gaya ng lampara. Di ba? Sabi kanina, walang nagsindi ng iliwan na itatago niya. Ayun, kinukumpare na agad doon sa lampara. Kundi, ilalabas niya yan. Ilalagay sa talagyan ng ilaw para magliwanag sa lahat. Ayun. So, ang sabi dyan, ang Diyos ay liwanag. Ito ang mensaheng narinig namin mula kay Jesucristo at ipinapahayag naman namin sa inyo, ang Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. So, kung iisipin natin maigi po, kung ang Diyos ay liwanag, ay di dapat bawat isa sa atin ay liwanag din. Tama po? Bakit? Ang Diyos ay liwanag. Nasa ano ang Diyos? Nasa magandang kalagayan. Kung ikaw ay nasa loob ng iglesia, inaasahan ng Diyos to na nagliliwanag ang iyong pananampalataya. Nagliliwanag ang iyong mga gawa. Nagliliwanag ang mga katotohanan tinanggap mo, ang karunungan ng salita ng Diyos sa iyong pamumuhay. Nagliliwanag lahat. This is the message we have heard from Him and declare to you, God is light. In Him there is no darkness at all. 4:18. Ngunit ang landas ng matuwid ay parang maliyab na liwanag na sumisilang ng higit at higit sa sakdal na araw. Napakahalaga ng isang matuwid sa harap ng Diyos. But the path of just is as the shining light that shineth more and more unto the perfect day. Balik natin yung kanina. Maganda yun yung sa Pilipos na binasa natin una. Upang kayo maging walang sala. Sino? Yung mga Kristiyano. At walang malay. Mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masama. Na sa gitna nila ay lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanglibutan. Yun yung may dala-dala ng Ebanghelyo. Kaya nga sabi po natin na asahan nyo na yan na katakot-takot ang pintas na inaabot ng mga nasa iglesia. Bakit? May mga naririnig tayo na sino pa naman kasi kayo nagsisimbi, siya pa Diyos. Ba't gano'n? Sino kayo nagsisimbi, siya pa gumagawa ng ganito. Mga hindi magagandang gawa. Diba natin? Sino pa yung nagsisimba, ganito. Natural na. Ano? So kung sino man yun, dapat baguhin niya kung sino man yung sinasabihan na yun. Ginamit ni Jesus ang salitang ilaw o liwanag bilang simbolo ng mabubuting gawa. Yan. Lumiwanag na gayon ng inyong ilaw sa harap ng mga tao. Alin yung mabubuting gawa? Upang makakita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhati ng inyong Ama na nasa langit. Baliktad kasi nangyayari. Yung hindi nakikita ng iba, yung conversion na dinaanan ng isang Kristiyano, halimbawa ito, yung old self, no? Lumipas na yung panahon, ito na siya, umakbang na, nandito siya ngayon sa new self. Ang nakikita ng tao, kung ano ka rito, sa luma na ito, hindi niya nakikita yung nandito ka sa new self. Wala siya nakikita pagbabago mo dito. Kundi kung ano ka dito dati, yun yung ibinabato niya dito, pero nandito ka na. Hindi niya alam, nagbago ka na pala. Ganon ang nangyayari. Kaya, binabanggit ng kasulatan na yung mabubuting gawa ay magsisilbing ilaw sa atin sa harap ng mga tao. Para ano daw? Upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Pag nakita nila yon, kasama silang luluwalhati sa kinikilala nating Diyos na nasa langit. Kung ang nakikita dito, bagamat bautismado ka, ganito ka na, sinasabi mo, nagsisimba ka linggo-linggo, kinakikitaan ka ng iba, ng mga gawang hindi nagliliwanag yung ilaw, pundido ka.
Yun yun, sa madaling salita. Wala kami makitang light. Ang katotohanan ng Diyos ay liwanag ang nagpapahiwatig ng natural niyang pagkakaiba sa kadiliman. Ito kasing old self, ito to, darkness to. Ano po? Itong new self, light. Di po ba? Kung ang liwanag ang simbolo ng katwiran at kabutihan, ang kadiliman naman ang sumisimbolo sa kasamaan at kasalanan. Talata, unang Juan 1:5. At ito ang pasabing aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ibinabalita, na ang Diyos ay ilaw at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Dahil ang Diyos ay ilaw, nagsusupply siya ng liwanag. Diba? Parang Meralco lang. God is light, in Him there is no darkness at all. Kung sinasabi natin tayo may pakikisama sa Kanya, hindi nasa iglesia, nasa light daw, sabi ng iba, nasa light. At nagsisilakad tayo sa kadiliman. Diba? Nandito na daw siya sa church, nagbago na ako, mabait na ako. Pero yung gawa mo, hindi gawa ng mabuti, gawa dito sa old self. Ano sabi niya? Ay nangagbubulaan tayo. Ibig niloloko mo yung sarili mo. At hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan. If you claim to have fellowship with Him, pakikiisa, join sa ating Panginoong Yesus, and yet walk in the darkness, we lie, and do not live out the truth. So, dito ay truth, yan. Dito yung lie. Di ba ba? Ganun lang naman yun. Laging merong, silang dalawa. Ngunit kung tayo nagsisilakad sa liwanag, ito yun. Nagaya niyang nasa liwanag, ang Diyos ay ilaw. May pakikisama tayo sa isa't isa. Nililinis tayo ng dugo ni Jesus sa Kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Diba? Yun yung kaibahan ng nagsisimba at hindi nagsisimba. Tayo, bilang nagsisimba, nakagawa ka man ng kasalanan sa mga nakaraang araw. Ayun o, nililinis. Eto, hindi nagsisimba. Paano nalilinis yan? Nalilinis ba yan? Hindi. Eto, nalilinis to. Bakit? Meron blood of Christ. Di po ba? Ayun o, nililinis tayo ng dugo ni Jesus sa kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Ito, hindi nalilinis. Hanggang makamatayan na niya ngayon niya. Kita niyo na napakahalaga na talagang ibahagi yung salita ng Diyos. Di po ba? But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. Ngayon, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili. At ang katotohanan, truth, wala sa atin. Ano yung nasa atin? Lie. Yung mga nagsasabi kasi, di ba, sabi ng Pariseo, yung sa parable of the tax collector and publican, di ba, sabi ng Pariseo doon, Panginoon, ako nagbibigay ng ikapo, marami akong binibigay sa iyong pera, hindi kagaya niyan. Yan. Di ba, parang gano'n? O nagmamatuwid sa kanyang sarili. Hindi kagaya niyan, tagasingil ng buwis na yan. Ito man tagasingil ng buwis, dinadaluan yung sarili niya. Ginagano niya yung, niya. Patawarin mo kung Panginoon. Di ba, sabi na sa talinghaga, sino kaya sa dalawang yan ang maliligtas? O yun yun, may mga taong hindi tinatanggap na sila, nagkakasala. Kaya ang sabi ng Bible, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya ang ating sarili. At ang katotohanan wala sa atin. Bakit? Ang tao nagkakasala nga. If we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Ang intindi kasi nila rito, ano po, once na ikaw hear, faith, repent, confess, baptism, pagdating mo rito, automatic perfect na eh. Kaya lumabas yung once saved, always saved na yan. Bakit? Hindi ba nagkakasala pag nabautismo ka na rito? Hindi ba nagkakasala pa? Yun, may mga taong gano'n ang intindi na, hindi, bautismado na ako, kahit nga hindi ako magsilbi. Nabautismohan na ako, iligtas na ako. Kasi talata mo, di ba? Nagkakasala talaga dito, kaya nga tayo nililinis. May nagagawa tayo dito. Ang kagandahan dito, meron kang tagapamagitan, mediator between God and man. Sino yan? Si Jesus Christ. Ayan o. Meron dito. Sa new light na to dito, wala.